simulated reality, yan ang i-discuss natin. So ano ba tong simulated reality? So ito, ang simulated reality ay ang idea na baka ang realidad o universe na nararanasan natin ay parang isang simulation, katulad ng sobrang advanced na computer-generated world. So parang ganun nga talaga lumalabas kasi nga subjective nga reality. Illusion nga yung may mga tao na magkakaibang katawan kasi nga lahat nga tayo ay expression nga ni God, 'di ba? So lahat tayo ay siya rin. So parang nilalaro niya lang talaga yung sarili niya, 'di ba? Parang hide and seek. Sinabi na nga ni Alan Watts 'yan, 'di ba? Na si God ay naglalaro lang ng hide and seek. So, doon na pumapasok tong simulated reality. Ito parang concept sa The Matrix, video games, virtual reality. Sa theory na ito, ang mundo, katawan, physics, oras, experiences ay maaaring bahagi lang ng isang napaka-advanced na system o simulation. Kasi nga lahat konektado biruin mo naman. Tsaka nga hindi ka makakalamang dito sa realidad, 'di ba? Actually, wala kang makakalabas na buhay, 'di ba? Yun nga yung malupit Kahit anong game na makikita mo diyan, laruin mo, 'di ba? Survival lang din talaga siya. Tapos tsaka yung gagawin mo in between for the experience. Kaya nga ang goal nga lang na sinishare ko sa inyo is less resistance life or yung kapayapaan, 'di ba? Kasi marami na nakadebunk niyan, kahit nga Buddhism sinabi na nila yan na life is suffering, seek enlightenment, 'di ba? Kasi yun nga yung magbibigay sa'yo ng kapayapaan pagka nag-self-actualize ka or na-realize mo yung self mo. Ibig sabihin, gumising ka sa Matrix. Kasi pag gumising ka sa Matrix, makikita mo yung laro talaga kung ano nangyayari. Na yung mga tao ay nandyan lang talaga sila, nag-a-adapt para sa'yo. Actually, nag-a-adapt talaga sila dahil sa iyo, 'di ba? Ibig sabihin yung laman ng kalooban mo. Saan galing ang idea? Isa sa mga nagpasikat nito ay si Nick Bostrom sa kanyang simulation hypothesis. Ang basic logic, kung magiging sobrang advanced ang civilization sa future, posible silang gumawa ng realistic simulations ng consciousness at world. At kung bilyon ng simulations kumpara sa isang base reality, posibleng nasa simulation tayo kaysa original reality. Wala nga talagang specific na reality kasi nga hindi nga tayo nakaka-sure, 'di ba? Kaya nga talagang pinaninindigan ko yung subjective reality kasi nga malalaman mo talaga simulation kasi biruin mo naman. Yung mga tao, kumari, may hindi ka natututunan na lesson tungkol sa'yo, hindi mo nagigets, ibig sabihin yung nangyayari. Paulit-ulit na lang ang mangyayari yan sa'yo, di ba? Iba lang yung katawan. So, yun nga yung simulation parang pinipersa ka talaga nito na kumilos ng kumilos, gumalaw. Actually, ikaw nga talaga yung battery. Kasi di ba sinabi na rin yan sa palabas na The Matrix, di ba? Ikaw yung battery. Kasi kung wala ka talaga, hindi mag-i-exist talaga yung external reality. Yan ay fact talaga. Kaya nga, illusion nga yung genetic line Matagal ko na sinasabi yan, yung anak, ganyan. Tapos may mga external illusion yan kasi nga, hindi ka nakaka-sure kung mag-i-exist ba sila pag nawala yung katawan mo, di ba? Ang basic logic, nabanggit ko na. Bakit ito interesting sa mga tao? Dahil may mga bagay sa universe na parang mathematically structured. Parang may rules gaya ng game engine. Quantum weirdness, limit ng obserbasyon. Ang game kasi is nakabase yan talaga sa'yo Nakapattern yan sa'yo. Kaya nga simulation, di ba? Kaya nga dun sa law of attraction tsaka law of assumption, nag-a-adapt yung realidad mo base sa laman ng kalooban mo, which is si self yun, si God. Ibig sabihin, siya talaga yung naglalaro. Ibig sabihin, namimili kung anong gusto mong choice. Kaya nga bago ka magkaroon ng freedom of choice,
Hindi ka kagaya ng mga non-player character o yung mga background character is kailangan matuklasan mo yung sarili mo, 'di ba? Ibig sabihin, ma-realize mo na ikaw yung self na player. Ibig sabihin, ikaw yung awareness of your being na naglalaro. So, si God talaga yung maglalaro, magte-take over na at magkakaroon siya ng freedom of choice. Pero bago mo magawa nga yun, mamahalin mo yung sarili mo ng buong buo, yung good side at bad side mo. Kasi sa lipunan nga natin, sinosoppress yung di ba, bad side. So, kaya may mga taong nag-iisip parang program ang reality. Program talaga. Kasi nga, nakapattern nga yan sa'yo eh. Kaya nga pag nagising ka, makikita mo yung laro na nilalaro ng mga tao. Kagaya ko, nandito ako sa mall. Napapaligiran ako ng mga tao dito. Kahit nagsasalita ako ng malakas ng ganito, alam ko naririnig nyo sa background, di ba? Hindi nila ako napapansin. As in, tumitingin ako sa mukha nila, sa mata nila. Hindi nila ako nakikita. As in, yan talaga yan pag nagising ka sa Matrix. Marirealize mo na game lang talaga to. Yung mga tao is parang lang talaga, background character. Kaya nga sinasabi ko, ikaw talaga ang player center of your universe. Kasi nag-a-adapt yan base sa gusto mo ma-experience. Na pag may kinausap ako dito na mga tao dito sa kapaligid ko, dun lang sila may kipag-usap. Tapos bigla silang may sasabihin na script. Kasi hindi naman din gising yung mga yan Actually, wala nga rin ako ng mga na-meet na gising na tao sa totoo lang Sa online mo lang sila makikita, pero hindi naman kayo magmi-meet. Meron sa online mga nagmi-meet, kaso nga lang, ewan ko lang kung gaano katotoo yun, di ba? So, wala pang scientific proof na simulation talaga ang reality. Isa pa rin itong philosophical hypothesis speculation. Well, ganito kasi yung science di ba? Yung science kasi is naglilin toward sila sa mga na physical masyado. Wala sila ganong awareness, di ba? So hindi nga nila makita na yung oneness yung walang separation tsaka walang time and space di ba? Hindi rin nila makita na hindi naman talaga bilog yung mundo, di ba? Actually, para nga siyang portal Yung reality, yung earth na sinasabi, para siyang portal Ibig sabihin, nag-a-adapt talaga siya sa'yo. Kaya naniniwala ako doon sa flat earther Kasi nga, portal talaga siya Parang, basta mahirap i-explain, portal siya, parang ganun. Connection sa spirituality at consciousness. May ilang tao na kinokonekta ito sa law of assumption. O yan nga yun, di ba? Yung sinabi ko na sa'yo kanina. Subjective reality, yan din yun. Na naka-adapt yan talaga sa'yo. Biruin mo, may mga katabi ako dito, babae at lalaki. Tapos sabay nagsasalita ako ng ganito, hindi nila ako tinitingnan. As in, parang hindi nila ako naririnig. Consciousness theories. Manifestation, spiritual awakening. So, yan lang yun. Actually, pag nagising ka na, game over na nga, di ba? Parang hindi mo na ganong nai-enjoy mo siya, pero wala nang thrill or excitement. Kasi nga, alam mo na mangyayari na survival lang talaga yung buhay. Tapos, ma-attract mo pa rin naman yung mga gusto mo through law of assumption tsaka law of attraction. Kung ano yung pinapaniwalaan mo tungkol sa'yo. Pero yun nga, parang, di ba parang buying your time lang din talaga wala masama sa'yo yan kung gusto mong magpakasasa sa mga, material things, di ba? Experience mo yan. Kaya nga, live your best life na lang talaga, enjoyin mo Kuwari, gusto mo experience yung mga ganyan, okay lang naman yan, wala masama dyan, di ba? Hindi tayo magja-judge. Gusto nila yan Yun nga lang, may pagka-trap din kasi talaga siya Pero hindi ko ina-advise sa inyo na gayahin nyo yung mga monk, yung mga Buddhist. Siyempre, nabuhay ka na nga rin, di ba?
Disagarin mo na, i-enjoy mo na yung buhay talaga, di ba? I-experience mo yung mga material things din. Pero, dapat alam mo na walang permanente. Tsaka for experience lang din talaga yan. Para hindi ka ma-attach. Kasi, yung attachment kasi ang root cause ng suffering eh. Marami na nagsabi niyan eh. Yung attachment mo talaga eh. Attachment mo sa anak mo, pamilya mo, asawa mo, karelasyon mo, gamit, ari-arian mo. Minsan nga pag marami kang material things, 'di ba? Parang iniisip mo ayaw mo mawala sa mundo kasi nga may mga maiiwan ka. Ganon din pag nagre-produce ka, 'di ba? Pag nagre-produce ka, mapapaisip ka na ganon, parang ayaw mo munang mawala sa mundo kasi nga meron ka mga anak or something na ganyan. Kaya nga yung mga nakaka-realize na tao ayaw talaga mag-anak. Kasi nga waste of time, energy, and money. Tapos, pag nawala na yung katawan mo, end na yung game mo, di ba? Complete dissolution ng consciousness. Ibig sabihin, mawawala na yung memory mo, mawawala na yung experiences mo, pati yung mga goals mo, yung mga in-achieve mo, achievements mo, di ba? Mawawala na yan lahat. Bali, wala na talaga lahat yan. Practical perspective, kahit simulated man o hindi, tunay pa rin ang emotions mo. Yung emotion kasi, yes, 50-50 yan eh. Tunay yan para for the sake na siya yung nagtitrigger signal na may threat. Ibig sabihin, para kumilos ka, para malaman mo na, oy, delikado to. Siyempre, para sa self-preservation pa rin. Tunay yan consequences. Yes, dahil nga sa lipunan, 'di ba, meron tayong mga batas. Tapos pag may ginawa kang kamalian base sa batas, is may parusa, 'di ba? Pero in reality, wala naman talagang good at evil. Kasi kung realistically lang talaga, lahat ay evil. Dinibunk na nga ng Gnostics yan, di ba? Sabi na nga ng mga Gnostics yung matter daw ay evil. Kasi nga may limitasyon. Actually, ikot nga lahat sa katawan mo eh. Bakit ba gusto ng mga tao magpayaman? Kasi nga yung katawan nagsasuffer, 'di ba? Gets nyo ba 'yon? Bakit gusto mo magpayaman? Bakit gusto mo mag-entertain? Kasi nga yung katawan in constant need. So kahit ano pang purpose diyan, hindi mo madidefeat yung biological purpose talaga. Kaya nga isa lang ang talaga eh. Isa lang talaga yung goal sa buhay eh. Kapayapaan, 'di ba? Living your best life. Gawin mo yung mga gusto mo na magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Kasi nga lahat nga dito ay distractions aside from survival. Now, marami magsasabi sa inyo, napaka-pessimism mo naman. Hindi mapagpalahaya kaya to. Iba ang pessimism sa realist, di ba? Nagsasabi ka lang ng totoong function ng katawan. Now, i-debunk nyo. Gusto nyo, i-debate nyo pa kung ano talaga function ng katawan, di ba? Actually, yung binigyan ka ng ngipin, tapos lahat ng function mo naka-root yan talaga for survival and replication. Yung replication kasi is yan yung reincarnation. Ibig sabihin continuation ng you. Kaya ka nagre-reproduce, saka takot ka mawala sa mundo dahil nga gusto mo mag-continue yung ikaw, 'di ba? Yung false self. Kaya mga taong nakaka-self-realize na wala na yan, 'di ba? Hindi na nila mararamdaman yung ganyan, yung mga sinabi na nga rin ng SQS yan, wala na rin daw last yung mga tao na naka-self-realize. Kasi nga, na-bypass na nga yung yung biological function. Now, pwede ka pa rin mag-sleep up, di ba? Pagka gusto mo ma-experience yung ganyan, yung orgasm, di ba? Yun nga lang, maging safe mo gawin para hindi ka makapag-reproduce. Kasi nga, pagka nag-reproduce ka, maubos talaga oras mo. Tsaka buhay mo.
Kasi yung bata, yung offspring mo, kakain niya ng time, energy, money. So technically, sinabi ng master ko na sa SQS na technically para ka na rin talagang namatay. Kasi ubos yung oras mo mapupunta sa bata, 'di ba? So yun yung kaya nga yung mga parents, 'di ba, ginagawa talaga nila yung best nila para mag-survive yung anak nila. As in, binibigay na nila talaga yung buong buhay nila sa anak kasi nga yun yung genetic legacy. Sa mga self-realized na tao, hindi na mahalaga yan kasi illusion nga self lang talaga yung nag-i-exist at mahalaga, 'di ba? Wala naman talagang external na relationship. Tsaka yung genetic legacy, illusion din yan. Kasi nga, yung bata is single individual lang din na nasa program na survival. Now, magdidebunk yung mga ibang tao dito na kaya ako mag-aana kasi gusto ko may mag-aalaga. Well, gaano ka nakaka-sure kung maalagaan ka talaga niyan, di ba? Hindi ka naman makaka-sure na maalagaan ka ng bata kasi nga, pag lumaki yan, hindi mo masasabi kung successful ba siya or hindi. Hindi mo rin masasabi kung anong mangyayari sa kanya, 'di ba? Kung lilingon, 'di ba? Kasi nga nasa survival din siya. Paano kung nagkaroon siya ng pamilya at anak din, 'di ba? So syempre, mas uunahin niya 'yung sarili niya bago ikaw. Now, ang best na gawin is live your best life, magparami ka ng pera para masagad mo talaga yung experience. Tapos yung pera na inipon mo, yun yung pangbabayad mo sa hospital. Maalagaan ka pa ng nurse, di ba? Yun yung logical perspective, logical perspective na maganda gawin, di ba? So, ito tunay pa rin ang emotion consequences. Tunay ang relationship at decisions. Wala nga irrational decision kasi nga yung good at bad, two sides of the same coin yan. Ang totoo lang talaga is yung limitasyon ng katawan. Kaya nga wala makakadebunk nung sa Gnostics lagi nila talagang pinupukpok tong ganito na lahat ng mga gusto mo ma-experience dito dahil sa katawan na punong-puno ng limitasyon. Hindi ka nga makalipad, di ba? Wala pa ako nakikitang tao sa buong buhay ko na lumipad. Sa mga anime lang yan, tsaka mga superhero na palabas. Pero hindi totoo yan, di ba? Kaya karamihan ng scientists at philosophers ay tumitingin dito bilang thought experiment, philosophical possibility, exploration tungkol sa consciousness at reality, hindi bilang proven truth. Yung truth kasi, nag-isa lang naman talaga ang truth Ito ang talagang totoong truth na walang makakadebunk. Na you live alone, you die alone, pinanganak ka at mamamatay ka. At ang purpose ng biological na katawan ay survival. Now, i-debunk nyo yan kahit Gnostic na nagpapatunay niyan. Now, i-debunk nyo yan, di ba? Kahit anong mo dyan, balibaliktad mo, dun lang din talaga iikot lahat. Na wala namang masama experience ng mga gusto mo, 'di ba? Sinabi ko nga kanina. Total nabuhay ka rin naman. Di sagarin mo na, 'di ba? Experiencein mo na yung mga gusto mong ma-experience para masagad mo talaga yung buhay, 'di ba? Kasi kung isipin mo, mawawala rin tayo. Bakit hindi, 'di ba? Pero hindi maganda yung parang yung buong buhay mo na lang talaga is i-dedicate mo na lang talaga sa mga walang kwentang bagay. Ibig sabihin, yung mga walang kwentang bagay is yung hindi makakabuti sa'yo. Kaya nga lagi ko sinasabi sa'yo lahat ng isipin mo, sasabihin mo, papakinggan mo, mga ikikilos mo para na lang sa makakabuti sa'yo. Kasi pagka yung hindi makakabuti sa'yo,
waste of life, di ba? Parang, wari, nagstay ka sa toxic relationship, waste of time, tsaka life, di ba? Now, sa una, mukha siyang exciting dahil may drama, pero nakakababa siya ng ng peace. 'Di ba? Parang wala kang peace. Bigla mo na lang marirealize na di bali na lang mag-isa na lang ako kaysa yung matoxic, 'di ba? Actually, mas malaya ka nga pag mag-isa eh. Pwede kang maging broke. Pwede ka nga mabuhay day by day. Alalahanin mo lang, magkaroon ka lang ng 200 per day, bubuhay ka na, diba? Yan na lang isipin mo. Mas malaya ka talaga pag single ka eh. 'Di ba? Isipin mo 'yun, 'di ba? Mas malaya ka kung single ka. Kasi yun na lang isipin mo, 'di ba? Yung pagkain mo, matitirahan mo. Kaya nga yung ina-advise ko dito sa mga suggestion lang naman to, pero yun nga, depende na lang talaga sa mindset. Self-improvement lang talaga, tsaka pumera. Yun lang talaga mahalaga eh. Kasi lalo na pag nag-self-actualize ka, game over na, makikita mo na yung game eh, kung ano talaga nangyayari. Parang waste of time yung karamihan na mga activities. Pati yung mga pagbabar, biglang makikita mo yung mga tao sumasayaw-sayaw. Anong pakinabang yan? Diba? Parang low vibration na activity. Sinabi nga ni Andrew Tate, brokey raw na activity yun eh. Kasi parang walang sense, diba? Sumasayaw-sayaw. Tapos yung mga ibang tao na consumerist, yung mga materialist, diba? Paparami ng mga kung ano-anong gamit or ari-arian. Then hindi naman nagagamit yung karamihang gamit, 'di ba? So parang kung iisipin mo, parang 'di ba? Parang walang logic. So kung bibili ka ng gamit, yung gagamitin mo talaga, 'di ba? Sinabi na rin 'yan ng mga Gnostics sa mga Buddhists eh. Yung yung materialism is pagmamahal talaga sa life eh. Ibig sabihin sa matter, ibig sabihin yung ayaw mo talagang mawala, fear of death, 'di ba? Kasi nga na-attach ka sa material. Ito, yung mismo nakikita sa external. Pero illusion kasi to, kasi nga mawawala ka eh. Yun lang naman talagang isang definition bakit illusion ng reality. Kasi ang pinag-uusapan realness, 'di ba? Now, paano mo masasabing real kung may magde-desolate, 'di ba? Ibig sabihin may extinct. Mawawala ka. So pag nawala yung consciousness na yun, well, illusion talaga, 'di ba? Yung iba kasi pinapahirapan pa nila sarili nila, hindi nila ma-debunk kung bakit illusion yung reality. Well, napakasimple ng sagot, 'di ba? Kasi nga mamamatay ka. Ang usapan kasi sa reality is mag-i-exist, 'di ba? Eh kung nawala ka, ibig sabihin yung physical body mo at consciousness na kasabay niyan, illusion talaga, 'di ba? Napakasimple lang talaga i-debunk. Kaya nga yung subjective reality tsaka yung simulated realities, totoo 'yan. Kasi kung wala ka talaga, is hindi talaga mag-i-exist yung external. Totoo 'yan, fact 'yan. Ito pa another proof. Naranasan nyo na ba yung matulog ng walang panaginip? Walang panaginip. Now, ito ang proof nito. 'Di ba natulog ka, walang panaginip. Meron bang perception ng time? Space? May perception ba ng body tsaka mind? 'Di ba void lang? Kaya nga sinabi ng master ko na si SQS, yung sleep ay cousin ng death. Kasi nga, illusion nga talaga tong realidad, di ba? Pag nagising ka na lang sa umaga, dun ka na naman babalik na naman sa material realm, which is parang hologram to na hindi mo maintindihan. Napaka-sophisticated talaga na reality, di ba? Pero yun ang magpo-proof nito. Yun yung magpo-prove neto, 'di ba? Yung sinasabi ko sa inyo na pag natulog ka, wala kang perception ng mind. Actually, wala ka talagang naiisip eh. Pero na lang kung nagkaroon ka ng panaginip
Pero yung sinasabi ko, yung dreamless sleep, wala kang perception ng body. So as in, hindi nag-i-exist yung katawan mo. Hindi rin wala ka rin thoughts. Wala kang emotion. As in, tulog ka lang talaga. As in, dreamless sleep. Now, may experience mo rin yan sa waking state. Di ba? Kuwari, gising ka. Nandito ka sa katawan. Pag na-reach mo yung enlightenment, ganyan na yung mga papakiramdaman mo. Yung dreamless sleep. Para ka nang, ito yung tinatawag nila na parang conscious death. Kasi yun yung pakiramdam ko eh. Nasa stillness ako eh. Makikita nyo naman yun sa mata ko, 'di ba? Parang poker face. Pero may emotion pa rin ako. Syempre nakakaramdaman ko pagka yung may mga yung sa subconscious programming ko dati. Nung bata ako, 'di ba? Yung mga ano na experience mo. Pero nasa stillness ka. Kaya nga sinasabi nila parang patay na rin talaga yung taong nagising sa realidad eh. Kasi nga natap na niya yung ano eh, yung void eh. Kasi mag-ano na sa'yo, yung perception mo sa ano, sa realidad, wala nang time. Hindi mo na nga celebrate birthday mo, parang normal day na lang eh. Hindi ka na rin magre-relos, di ba? Tapos parang yung mga material things or mga kung ano-ano parang hindi na nagpapasaya sa'yo. Actually, ito na nga lang nagpapasaya sa akin eh. Gumawa ng mga ganitong video eh. Kasi yung information kasi, yun yung magpapalaya. Kaya ako to ginagawa kasi nga, minsan mag-i-slip up ka talaga eh. Kailangan mo talaga ng reminder sa sarili mo na itong realidad na to is hindi talaga permanente. Matatapos din talaga. So, kailangan mo talaga ng reminder na huwag ka ma-touch dito sa realidad na to kasi nga, natatapos siya eh, di ba? So, yan lang naman yun yung simulated reality na yan. Tsaka yung, ito rin pala isisingit ko, di ba yung mga tao, di ba gusto mag-reproduce? Kasi nga, ang root cause lang naman talaga ng reproduction is ano lang, fear of death nga, di ba? Fear. Natatakot sila na mawala. Kaya gusto nila na mag-exist parate. Now, pag nagising ka, bigla mo ma-realize illusion yung genetic legacy dahil yung anak mo is ibang single individual din na nasa program na survival. Tapos, waste of time, money, and energy, effort lang din pala talaga siya, di ba? So, ang mangyayari, pag nagising ka, live your best life ng sagad. Diba? Dahil kapayapaan lang ang mahalaga. So, paano? Yun lang. Peace.